Wala talagang critical thinking yung mga DDS. Oo. Kasi, Iba, isa lang talaga mapupunan mo sa mga DDS. Mga tanga at bobo. Saksakan ng tanga. umiinit na mga Isipin mo, kaibigan. Pinagnakawan na kayo. Gusto mo pa maging presidente? Gusto mo pa maging presidente si Sara? Si Sara nakita mo naman magsalit. Saksakan ng boba. Wala na akong nakitang pinaka-bobang tao. Sound check. Itok. Si Sara Duterte ay boba, saksakan ng tanga at napaka-boba. Pinaka-boba sa lahat. Sangkay, pakidikit mo muna yung tubig. Mainit na. Dikit mo ang tubig, idikit mo tsaka yung baso. Mainit na. Kung hindi ba naman, napaka-simpleng bagay, hindi niya ma-explain. No? At saka, akala niya cute siya. Yung pandesal ba na akala mo cute ka, tanga, boba ka, Sara. Wala na akong nakitang pinaka-boba at pinaka-tanga kundi si Sara Duterte. Pinaka-boba sa lahat. Okay. Pero yung Secretary, magpe-press con ka, tapos sasabihin mo, I do not want to answer that question. I do not want to answer that question. I do not want to answer that question. Nag-press con ka pang hayop ka. Actually, Mapunta lang tayo pa. actually, pag press con, kahit nga yung mga controversial questions, kahit yung mga adversarial questions, dapat sagutin mo yun eh. To clarify, di ba? To clarify things. Pero sa kanya, porket medyo hindi lang niya gusto yung himig ng tanong eh. Ayaw na niyang sagutin. Ba't ka pa nag-press con? Pero papasek para sa akin. Let's go, cool down na tayo. Yung impeachment ni Sara, dapat ito bang impeachment ni Sara yung mga magfa-file ngayon sa kanya? Oo. Ito ba, tingin mo mapupush kaya to? Mapupush yan. Ang plano nila unahan Ang plano nila unahan si President si BBBM. Oo. Para mapag-usapan, para magkasabay yung mahuli yung Wala kay Sara. namang walang grounds, totally walang grounds kay Presidente Bongbong Marcos. Totally wala. Wala. So mangyayari niyan, hindi lang rin niya papansinin ng Kongreso. Kasi You have to remember that even if you file a complaint, if the Congress, the House of Representatives, will not entertain it, di wala din. Alam mo, kausap ko si former Senator Sonny Trillanes. Pag-usapan namin yan sa isang podcast. Nangyari ganito. Nanginginig ang mga tentacles ni mga bataan ni Digong. Kasi sa totoo lang, out of number sila sa Senado ngayon. Oo. What if pumanik sa Kongreso? Ang gagawin kasi ng Kongreso ganito eh. Ang sabi ng korte, maghihiring muna sa Kongreso. Oo. So ibig sabihin nun, hindi maghihiring muna sa Senado. Oo, Maghihiring hindi. sa Congress, malakwadkom na naman to. Malalaman yung baho, Madriaga, yung mga pera Lahat, sa bangko, makahalungkat. Yun ang kinakatakot ng mga ngayon, kaalyado ni Tambalustay. Oo. Kumbaga nanggigigil sila ngayon, papasi, kasi malalaman ng tao sa Kongreso pa lamang. Actually, ano naman talaga yung first impeachment, talaga namang punong-puno ng grounds yun sa ebidensya. How will you explain this? Ang sabi ng Armed Forces of the Philippines, wala kaming tinanggap na pera sa Office of the Vice President. Na confidential, na sinasabi nila na nagbigay daw ang sila Sara ng 15 million para gamitin ng Armed Forces of the Philippines doon sa kanilang youth summit. Nag-issue ng certification at nag-testify yung AFP na wala kami pera tinatanggap. Doon pa lang May Doon grounds pa lang. na. Oh, grounds na. Grounds na yun. Oh. Tsaka yung Intel funds na 125 million na ginastos ng 11 days. Ang sabi di ba nga ng PNP, kami nga nationwide na organization na meron kaming mga inaalagaan ng mga informants. Hindi namin kayang gastusin yung 125 million in 11 days. Tama. Oh. Office of the Vice President ka. Wala ka namang national network na para sabihin mo na anti-terrorism. Pangatlo pala, hindi naman anti-terrorism ang office ng DepEd at saka ng OBP. Tama. Paano ka naman nagkaroon ng Paano ka nagkaroon ng pondong gano'n? Tapos nung huli, sinabi naman ni Sara na saksakan ng boba na tanga. Sabi niya, yun daw kasi ginastos yun doon sa pag-imbestiga. Kay Saldi ko. Doon sa yung sa laptop daw. Yun ni Saldi ko. Dahil na nagkaroon nga ng anomalya doon sa laptop. Ginamit daw yung pondo pang-imbestiga.
Ganun katanga kami na maniwala Kasi, na gagastos ka ng 125 million para lang alamin sino ba supplier niyan? Secretary. Sino ba nagbigay? Tama. Ganun lang. Gagastos ka 125 million. Secretary. Hindi ka ba, Sara, ikaw ay saksa ka ng boba at tanga. Para isipin mo na maniniwala yung mga Pilipino sa mga katwiran mo, saksaka ka ng boba at tanga. Ito na nga, Mabuti pa Secretary. mag-suicide ka na sa katangahan mo. That is a disclaimer lang. Ito nga, Secretary, nakakatawa yung ginagawa nilang ganyan. Ito, napag-uusapan natin Isipin mo, dito. hindi, Harap-harapan na tayo eh. Harap-harapan na tayo nila niloloko eh. Oo, harap-harapan tayong niloloko. Hindi, ginastos ko kasi sa ano yun, sa investigasyon. Ano ibig mo sabihin, yung mga membro ng investigating body, pinagbibigyan mo ng 1 billion? 20 million? Billion piso? Sige, mag-imbestiga kayo. Ang aalamin nyo lang, sino ba supplier? Tsaka- kailan nagkaroon ng bidding? Oo. Nagastos ka 125 million for that. Eh, saksakan ka ng boba. Tsaka, ka na. Secretary, For you to believe that the Filipinos will take it by hook, line, and sinker na, ginastos nga yun sa investigasyon. tsaka doon sa laptop. yung kung sasabihin niya pong for investigation sa laptop yon, hindi accurate yon sa total meaning ng paggamit ng confidential funds. Dahil sa anti-terrorism yon or different kinds of that. The Office of the Secretary of Education has nothing to do with anti-terrorism. Kaya nga eh. Anong gagawin niya sa Oo, confi ano? funds niya? Diba? Yung inimbestigahan niya kung ilan yung nagka-cutting classes? Pinasusundan. Pre, pinasusundan yung mga nagkakati. Na-discover pa ni Secretary Sani Angara na meron pang mga Yung reset. ghost students. 19,000? Oo. Yung mga nakakatanggap ng voucher? Oo. Di ba po? Grabe, no? Alam mo, Tapos sasabihin nila, wala namang grounds eh. Politika lang yan. Tang-ina yung hindot kayo. Tang-ina nyo. Pinaglololoko nyo kami yung walang grounds. Sasabihin nyo sa amin, politika lang yan. Putang ina nyo. Baka yun yung dahilan kung bakit medyo mailap si VP Sara sa impeachment na yan. Ah. Kasi once na mag-umpisa yung impeachment trial, dun na eh. Mm. Magkakabukasan na ng mga account na tinatago, magkakabukasan na ng mga sekreto, may madriyaga pa. Nabanggit mo yung critical account. talaga. Nabanggit mo yung account. Kung hindi ba naman saksakan talaga ng boba si Sara Duterte, isipin mo, i-explain niya na, nagpunta ako sa bangko para alamin yung aking mga account na yan. Sinabi ng bangko, existing nga yung mga account. Pero, hindi nila alam kung bakit meron. Bakit meron? At hindi ko rin alam. Basta, merong account. Siguro daw, sabi ng bangko, baka naman talaga non-existent yan. Ano ba naman klaseng statement? Pinahawak Sinabi pa yung na bangko. na ang bangko, naglabas na ng listahan, kasama yung pangalan mo, dun sa mga accounts, tapos sasabihin mo, baka naman non-existent yan. Yung bangko pa, naglabas ng listahan, tapos sasabihin nila non-existent yan. Alam mo ba para makapag-open ka ng account ngayon? Kailangan mo ng history. Dalawang ID. Tama po. At i-approve pa ng ano yun, ng head office na ito may application ganyan. Hindi yung bank manager, branch manager ang nag-approve ng pag-open ng account. Pinapadala yan sa head office dun sa opening section, account opening section. At saka lang nila sasabihin na, sige, bigyan na. At ang nagbibigay ng number ng account niyan ay yung galing sa head office. Kaya imposible yung sinasabi mo na naka-open ng account, hindi mo alam. Hindi mo alam, hindi ikaw yun. Itong nakakainis dito eh. Itong punto na inis ako. Yung mga katwiran niya, ginagawa niya tayong tanga kasi tanga niya. Pwede ba naman yun na nakapag-open ka ng account na hindi mo alam? Saksakan talaga ng tanga. Alam mo, pinamaganda niyan, Papa Sec. One time, sana matupad tong gusto naman niya. Pagsamahin natin si Secretary Lariga doon, tsaka si former Senator Sani Trillanes, isang mainit na bakbakan. Napakaganda siguro no. Parang sinabi kasi ni Sara na siya lang ang pwede mag-open ng bank account, parang hindi naman natin nararanasan. Hindi ako, nag-apply ako sa bangko. Actually, dalawang ID ko, kasi business type yung inano ko eh. Dalawang ID ang pinasan ko. Nanapa pa ako ng tax ko. Nagbabayad ako. So, ibig sabihin nun, bago ka makapag-open talaga ng isang bangko, kailangan meron kang 2 IDs, meron kang mga papers na magpapatunay na ikaw yan at sa'yo yan. Correct. Diba? So, hindi ba pwede yun na sasabihin mo? May listahan nilabas ng bangko, nandun yung pangalan ko. Pero hindi na, ito pa nakakainis hindi raw alam ng bangko kung bakit meron.
Pwede ba yun? Tapos, Secretary, plus Hindi nila 30. alam kung bakit may nasa listahan. Baka daw kasi non-existent talaga. Nilabas mo na nga, nandun eh, tapos sasabihin mo, non-existent. Ito, saksakan ng tanga ni Sara, pati yung mga katwiran niya, Broktot, baksakan din ng katangahan. pero I'm very excited kasi alam ko may mga magpa-file sa kanya ng impeachment complaint. Oh. Gawa nito, itong mga impeachment complaint na to nalalabas, I think pagkatapos ng February, katapos ng VAR ruling. Oh. Tapos malalaman natin, ang exciting part, Papasek, is yung hearing sa Kongreso. Oo. Kasi doon pa lang malalaman ng tao. Malalaman Oo. eh. Pero, Kahit naman yung nakaraan eh, alam na rin ng mga tao yan eh. Kasi ang daming gusto siyang tanungin, pagsalitain. Totoo ba to o hindi? Yes or no? Pero wala na itok na ganyan. Oo. pero kuya, ito Secretary, para umupa ng konti si Secretary. Kumalma muna. Kumalma nang. Secretary, ano po masasabi nyo dito sa bago na ilalakip nila na Ramil Madriaga na dinideny po ni Sara Duterte na hindi ko, ako nga may picture sa'yo. Anything daw, pwede magpipicture sa kanya, hindi niya daw kilala. Sikundaan ko lang. Parallel leader niya, Combaynor. Combaynor niya si Ramil Madriaga. Papasek, nagkasama tayo nung campaign. Yung Combaynor, na katulad ng Blessed Movement, kilala mo. Yes. One, kilala mo. In person, kilala mo yung mga Combaynor. Hindi mo pwede, hindi mo kilala yung Combaynor mo. So, ibig sabihin ng Papasek, tinatanggi ni Sara Duterte. Yung sa isip, yung Inday Sara Duterte is my president na Combaynor, hindi niya daw kilala. Samantalang may mga conversations sila at may mga pictures sila Yes, at may marami video. nagpapatunay na talagang magkaibigan sila. Hindi lang yun. Kumpare pa nga eh. Kumpare. Dahil nahanap. Para itanggi mo yun, talagang saksakan ka ng tanga. Para isipin mo na yung mga katangahan na pinagsasabi mo ay paniniwalaan ng mga taong bayan. Talagang tanga ka. Huling-huli na po, Secretary, sa Zoom. Huling-huli sa Zoom. Oo, yun na nga, Huling-huli sa napakarami. video doon sa... Pero ang mas excitement dyan, yung ilalabas na yung hawak na cellphone. Kasi yun daw ang pinakamatibay eh. Kasi nandun yung conversation, andun yung mga utos, andun yung mga transaction. So kung lalabas yan, kahit pa siguro DDS ka na medyo mahina ka mag-isip, May nautak. medyo magbabago yung pananaw mo kapag Ako, hindi lumabas pa rin na yan. Mga DDS saksakan ng tanga. Basta DDS, tanga, bobo, stupido, gago. Wala pa rin yan. Pero ayun, ano yun, kapag lumabas yan, magkakaalaman talaga kung totoo o hindi. Kasi madali lang naman mag-akusa di ba? Halimbawa, yung sinasabi ni Madriaga, ganito si VP Sara, ganito yung pamilya nila. Pero kung may ebidensya, talagang lulubog sila dyan. Yan, pag natanong, actually, in 2028 election, there's a two possible eh. It's either mag-resign si Sara Duterte or mag-proceed siya doon sa impeachment. Alam mo, kahinat na niya pag nasabi ang guilty yan, nabasa sa Senate, alam mo, hindi na makakatakbo even sa barangay level. Oo. Ba? Wala naman kapanapanalo yun eh. Sila lang ang nagsasabi na malakas sila. Pero yung mga surveys, binayaran lang yan. Wala siyang kapanapanalo. Noong 2022, bakit hindi siya tumakbo presidente kung talagang sa tingin nila malakas siya? Alanganin siya Kasi hindi, wala naman siyang boto eh. Wala siyang boto. Ito nangyari dyan noong 2022. Noong 2021 pa lang, before the filing of candidacy, nagpa-survey ang Malacanang. At ang ginamit nila yung mga congressman. No? Inutusan yung mga congressman na mag-survey sa kanilang mga distrito ng gumawa ng internal survey. Lumabas doon sa survey na yan na ang number 1 ay si BBM. Ang number 2, si Lenny. Number 3, si Isko. Pang-4 lang si Sara. Kaya nga kahit anong pilit ang gawin sa kanya, nagkandalawit-lawit na ang dila ni Vivian Beles ng mga Sara Rando. Wala pa rin, ayaw talaga ni Sara tumakbo. In fact, nag-file na lang siya ng mayor. And then, sige pa rin itong mga Sara-ran. Hindi na nga pinansin ni Sara, nagsabi na siya na hindi siya tatakbo. Ayun, kasama dyan si Madriaga. Kasama dyan. Kaya lang, kinausap siya ng isang family friend, ng isang na lawyer din, na ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi pinapansin ka ng mga tao ngayon kasi anak ka ng presidente. Pag hindi na presidente yung tatay mo, hindi ka na makakabalik sa national scene, sa national position. Hindi ka makakapasok dyan.
Kaya ang gawin mo, tumakbo ka na lang Vice President ni BBM. Dahil unang-una, pag yan, madadala ka, mananalo ka, halos wala kang gastos at wala kang hirap. Which was true. Dahil kasi, ang talagang nagdala ng campaign noon ay si Martin Romualdez. Correct. Ang talagang may pinakamalaking nagastos dyan sa campaign at pinakamalaking pagod. Dahil si Martin kasi siyang presidente ng Lakas eh. At Lakas lahat CND. talagang yung makinarya ng Lakas ginamit namin noon. Alam na alam ko yan. Alam mo bakit? Kandidato ko noon eh. Oh, Kasama ko yung mga yan eh. Secretary. Oo. Nakita ko rin yung papasig, ha? No, yung balik tayo doon sa survey. Nung malaman ni Sara yung naging resulta ng survey, talagang nagmatigas na siya na hindi siya tatakbo. Kasi kulelat siya doon sa ano eh. Alam mo, ang number 1 noon is BBM. Number 2 si Lenny. Number 3 si Isko. Mas malaki boto ni Isko na makukuha kung tumakbo siya noon against itong si Sara. Oo. Pang-4 si Sara at pang-5 si Manny Pacquiao, pang-6 si Bongo. Yun yung nangyari noon. Kaya hindi talaga ayaw niya talagang tumakbo dahil mapapahiya sila. So anong nangyari noon? Last minute nag-change siya from mayor to vice president. Vice President. Oh. Wala ka pa na panalo yan. Yung mga survey na yan, yung mataas na survey, saan naman nila pinagkukuha yung resulta? Ito yung pinantatapal kasi nila sa atin. Oo, Bakit dapat- daw si PBB? Mga kababayan, walang katotohanan yung mga survey ng Pulse Asia na yan at saka ng SWS na yan. Ito, Yung publicus na yan, mga propagandist lang yung mga yan. Mga bayaran yung mga putang inang yan. ito papapasek, cool down tayo. Sabi kasi nila, 32 million daw si Sara. 31.5 si PBBM. So 500,000 ang lamang. Kasi merong mga nag-isko Sara. Merong mga nag-Ping Lacson Sara. Merong mga nag-Manny Pacquiao Sara. Yung kay BBM kasi talagang solid lang. Yung Solid. BBM lang talaga yun. Kasi yung silent majority, nakuha rin natin. Oo. Siyempre, merong mga nag-Manny Pacquiao, may mga nag-Ping Lacson, merong mga ganon. Pero hindi nila gusto yung vice president. So, si Sara pa rin ang napili nila. Pero talaga yung 31 million dyan galing kay Presidente Bongbong Marcos na boto yun. Correction, 31.5 Oo. million. Oo. Yan makikita mo naman doon pa lang sa mga rallies eh. Makikita mo. Tsaka full pack tayo nun, papasek. Oo, full pack Kikita nyo naman yung solid ng tao, doon pa lang sa ano eh. Walang boto si Sara. Wala kang berde Wala. makita pula. Walang makikita. Sumasabit sa pula. Oo. Pag tumakbo yan ngayon 2028, walang boto yan. Tingnan mo to ha. Be practical ha, and be realistic. Iboboto ba siya ng mga Marcos loyalist, ng mga Ilocano? No. Natural, hindi. Iboboto ba siya ng mga Pinklawan-Dilawan? Natural, hindi. May kandidato sila eh. Andyan si Lenny, si Kiko, andyan si Bam Aquino, Si Risa si Risa. No? Bakit naman iboboto namin yan? May sarili kaming kandidato. Tama. Oh. Ngayon, iboboto ba siya ng mga komunista, ng mga leftist? Hindi Natural, hindi. Galit nga sa kanya eh. Galit doon sa tatay niya eh. Di ba? Saan siya pupulot ng boto? Yan lang naman ang tatlong malakas na puwersa eh. Marcos, forces, naiintindihan ko na, papasek. Dilaw, at saka yung leftist. Gayon, yung mga ibang mga minority parties, hindi rin siya iboboto kasi yan, magpapanig yan either sa Marcos forces or sa Dilaw. Kasi ang purpose nila doon, para at least yung 2 o 3 kandidato na Hindi kaya ganito, papasek. Maisama. Papasek, ito. Ano na lang sila, mag-combine na lang. Pero ito, papasek kami Alin napansin ang ako. mag-combine? Hindi kaya ganito? Hindi pwede mag-combine ang yellow at ang Sara. Wala. Hindi. Baka BBM, mga Wala loyalist ba, hindi, at mga papasek, Dilaw. wala ba kayo napapansin? Di ba? Wala ka napapansin. Kung walang pupuntahan si Sara sa 2028, walang pupuntahan sa di makakuha ng boto sa Pink, sa lefties, sa Makabayan o sa whatsoever, hindi sila makakuha ng boto doon. Kaya yan yung way, kaya siguro nagdo-double time, triple time sila ngayon na pabagsakin si PBBM para makaupo si Sara Duterte. Para makaposisyon, yun makakuha ng actually ang power. purpose nila. Para yung mga kaso nila ng mga pagnanakaw, maabsuelto. Mabsuelto. Oo. So, ibig sabihin nun, Isa lang ang aking concern pala doon sa 2028 election.
Dahil itong Miro pala, ay ang may-ari ay sila Diskaya. Oo nga po. Oo. Kaya nangyari, sobrang anomalya yung naging senatorial election nitong nakaraan. Salimuot. Oo. Dahil kasi, ang may-ari ng Miro ay sila Diskaya. Hindi Kontrolado. ito No? nabubunyag eh. Na ang St. Gerard ang local partner ng Miro. Nako. So kaya naman, isipin mo, may isang kandidato dyan na noong 2022 ay umatras dahil hindi siya kilala sa lahat ng ikot natin sa Pilipinas. Pero naging number 6 sa senatorial. Di ba? Si Bato. Sino mga boboto dyan? Ngayon, nagtatago na. Maanomalya. Delikado Kaya tayo sa... dapat talaga alisin na yung Miro. Oo, dapat maimbestigahan po yan sa Maimbestigahan. Secretary. Dahil Dahil ang may-ari niya si Diskaya. Dahil pag umabot yan sa 2028, Kung totoo man yung ano natin na pinag-usapan na ang Diskaya isa sa may-ari ng Miro, delikado ang 2028 election kaya Di madali naman yan eh. Dahil ako, ang ano ko niyan, palitan na lang talaga yung Miro. Na, pwede ba sa batas natin yun na bigla ang tanggalin yung kontrata nila? Pwede mag-bidding na lang uli ang Comelec. Comelec, Gaya ng ang- pagpalit ng Smartmatic. oo. Pwede na lang i-bidding yan 1 year before or 2 Kasi years before. nagtataka ako, very kampante itong si Sara Duterte sa pagiging parang wala siyang pakialam. Pa-impeach nyo ako pag naupo akong presidente, umanda kayo. Oo, ayan eh. Kasi ang nasa isip nila, makapandaya sila. Oo. So delikado Pero yung ito naman, 2028. pagka nandaya naman itong Miro, pagpapatayin ko yung mga... Papatayin ko yung sistema nila. Sistema. Sistema lang, ha? Oo, sistema lang, Secretary. May- Pero, let's go. Hindi naman tayo mamamatay tao. Correct. Oo. Pero Secretary, Klaruhin lang natin, ha? Ang sinasabi ni Secretary, yung sistema. oo, Okay. sistema lang, Secretary. Okay, Sec, mapag-usapan lang natin para bago tayo, meron pa tayong oras na nalalabi. Speaking of, our former friend, Oo. it's Senator Amy Marcos. Oo. Sec, nagkasama tayo nung panahon na ang saya natin, 'di ba, sa Oo, sa oo, Ancestral. Bakit biglang ganun ang nangyari and right now mabanat to ng banat sa sino ba pinopunto talaga niyan? Ano ang drama talaga ni Senator Amy Marcos? 'Yun. Ang mga taong nawala ng candy, nagrereklamo talaga. Ganon ang ano. Ang mga tao na Nawala ng inagawan ng Nawala ng K. nawala ng grasya. Gracia, benepisyo. Yun. Ganon. Kasi sa bangayan nila ngayon, si Senator Fing Lacson and Senator Amy, Oo. nagbabanatan sila sino ba ang tunay na bakla. Oo. Boxing na nga raw eh. Oo. Alam mo yung si Senator Ping Lacson, kumpare ko yan. Oo. Pero galit ako dyan eh. Oh. Bakit? Inagaw niya yung isang girlfriend ko eh. Ay! Pero sasabihin mo sa akin, bakla yan. So, kalokohan po. Kalokohan yan. Kasi nga po, ito, nasasalang po ngayon si Madam Amy na kung ano-ano po ang binibintang, lalong-lalo na dito sa Blue Ribbon Committee, na ito daw po Blue Ribbon Committee ay sinisikil daw po ang kalayaan nila magsalita, kaya hindi daw po maibanggit ang mga dapat masangkot sa flood control. Yung mga big Ayun fish po, daw, yung mga big fish. Ano po ba sasabi nyo dyan kay Madam Manang? Yung mga big fish, etong kagaya nila Diskaya, big fish na yan. Yes. Kasi sila yung pinag-umpisahan ng lahat eh. Hmm. Ngayon, natural, ang bakit na napakadaling tukuyin nila Diskaya? Kasi yan, documentary evidence eh. Yes. May budget na inirelease, may ibinayad, Yes. nasaan yung project? Wala. O edi, Direct. direct evidence agad yon, Mm-mm. documentary evidence. Ngayon yung iba, Sa senador, sa senador, sabi mo, nagbigay ka ng commission sa Yes. kanya. Sabi mo, Indirect. paano mo patutunayan yan? May resibo ka. Wala pa eh. Meron ka ba pang witness? Ipoproduce ko. Kumbaga sa subject to another yes. investigation Yes. process yun. Mm-mm. Ngayon, pero yung may mga direct evidence agad, documentary evidence, nakasuhan agad. Pero Gaya ng mga tauhan doon sa DPWH, asan yung project? Ito, nasa papeles yan. Oh. Anong budget niyan? Ganito, ilang milyon yan. Nasaan na yung budget? Nirelease na ho namin. Sino pumirma? Ako.
Sino ang nag-release yung pera? Ako. Oo. Sino ang nag-certify na kompleto yung project? Siya. Oo. Eh di, huli kayo. Oo. Oh. Documentary evidence yan. Oo. Oh. Pero yung sinasabi mo na nagtumanggap ng commission ng ganyan, another investigation. malalim na pa investigasyon. yun. Kumbaga sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, tama. Hindi tayo step by pwedeng step. mag-file lang mag-file lang. Oo. Kailangan yung sigurado tayo. At saka, Tapos Papa Sec, speaking of the former Yusek Cabral, si Secretary Manny Bonoan ba na DPWH dati, malaki bang maitutulong nito sa investigasyon ng flood control issue? Sa tansya niyo po? Well, siyempre bilang secretary, alam niya rin naman lahat ang mga nangyayari doon sa departamento eh. Yun nga lang, ang mahirap kasi nito, beyond the reach siya ngayon ng investigasyon. Dahil na nasa abroad at hindi matukoy kung nasaan. Napakahirap niyan. Pero darating din yung time na mapapabalik yan. And doon natin malalaman ang lahat ng mga naging anomalya na kasangkot siya. pero Secretary, Lahat kasi yan madaling mapatunayan dahil documentary evidence. Secretary, Nandiyan na yung ano. paano po ito? Nung nakaraan po, nagkaroon ng sunog dito sa DPWH Quezon City. Ngayon, Kahapon po, nagkaroon ng sunog dito sa DPWH Cordillera. Parang may gusto silang sunugin doon. Ano po masasabi niya, Secretary, dito sa sunog dyan? At sabi ni sunog-sunog. nagmamagalong na ano daw po, nahak pa raw po ang kanyang telepono pagkatapos ng sunog. Pwede ba Well, yung pagsunog ng dokumento, mayroon pang ibang dokumento na magko-confirm ng mga whatever contents of the documents na halimbawang nasunog. Kasi lahat naman yan nag-uumpisa sa meron bang budget na inilaan dyan? Machi-check doon sa GAA. O, meron nga. O. Tapos sa DBM, meron ba kayong ni-release? O, tama, meron nga. Kumbaga, Nandiyan ba yung project? Oo. O, wala. may sufficient evidence pa Meron matitira. pang iba pang ebidensya Oo. na makakapag-confirm na meron talagang ganon. Kasi So itong, kahit sunugin pa nila yung record doon, Oo. meron pa ibang record. kasi, Correct. Secretary, ang problema natin kasi, sunod-sunod ang nangyayari ngayon sa Baguio at diyan sa parte na yan. Parang napapansin natin diba? na lahat ng mukha yung mga DPWH office ata na susunog. Sunog, Oo, tapos oo, nahulog parang- si ano, Oo, parang may nangyayaring kababalaghan. Yusek Oo. Cabral. Oo. Sunod-sunod po dyan Tapos si Magalong nakatutok lang sa Kongreso pero dito sa Baguio, sa Cordillera, parang nalalayuan siya, hindi niya matanaw yung mga bagay na nangyayaring maiwaga. Ang isa lang na komento ko Grabe. dyan, hindi masyadong nabibigyan din ng atensyon na ito pa lang si Mayor Benji Magalong ay naging kontratista din, sila Diskaya. Oo. Pero magaling siya, Doon sa- nilalaro niya yun, ha? Oo. Doon sa Tennis. tennis multi-purpose Tennis sports court. center nila. no? Oo. Oo. Doon lang makikita mo na na bago ka magsalita, Tumingin ka muna. Manalamin ka muna. Manalamin ka. Oo. Di ba? Manalamin muna siya kung meron diskaya nakatatak sa pisngi. Pero Oo. ang ibig sabihin lang nun, malalim talaga itong nananalaytay sa corruption yung sistema. Kasi gagawin nila lahat Alam mo, Sunugin dito, sunugin doon. May mamatay dito, may mamatay doon. alam mo, Sangkay, to be honest, matagal na yung sistema na yan na nandito. Correct. Oo. Panahon pa ni Digong, panahon pa ni Alvarez, Actually, talamak na kay yan. Digong naging naging talamak. Talamak. Oo, grabing talamak. Diba? 1.3 trillion ang more or less ang nawala. Tsaka 11,000 flood control projects. Oo. 11,000 Imagine Saka mo, inamin talaga ni former President Rodrigo Duterte yon na hindi niya kaya. na rampant, 'di ba sa isang Ang, video, rampant ang korupsyon sa DPWH, rampant ang ghost project. Pag sinabing rampant, ibig sabihin napakarami. malabakan. Oo. Pero ang nakapagtataka, bakit parang hanggang doon Hindi lang? naman niya ginawa ng paraan. Para, Walang no investigation, walang pinuntahan ng mga ghost projects, wala lang, parang ni-reveal lang. Pero kay BBM, talagang direkta. Hinabol. Pinuntahan yung mga ghost projects, hinabol yung mga corrupt, Oo. 'di ba? Pero ito pa nga, At ang isa pang epekto niyan,
na napigilan na Correct. at natigil na. Correct. So ngayon dito sa mga susunod na mga budget ng infrastructure dito sa 2026, hindi na mauulit muli yung mga nakaraan. Correct. At saka ang pagkakaalam ko iba blockchain na daw talaga. Yes, Yun ang okay na. Oo nga pala, pinakamaganda. Para papasek. makita Iba lahat. blockchain. May iba lang ako, papasek ka. Merong ngayon ko lang nalaman din to manood, mayroon ka palang programa, papasek every Friday. Oo, sa PTV. Oo. Ano itong programa na to? Di namin alam to. Napapanood Yan natin yan. ay yung Larry Gadon Live na ini-air yan every Friday 8 to 9 p.m. Yun. At dito sa programang ito ay inilalahad namin ang mga proyekto, mga programa at mga adhikain ng gobyerno, at dito ay iniimbita ko ang iba't ibang mga ahensya, mga secretaries at mga commissioners at mga directors upang maipaliwanag kung ano ang ginagawa ng mga ating pamahalaan ngayon na pagsisilbi sa taong bayan dito sa ating bagong Pilipinas, para maunawaan nila na itong pamamahala at pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ay meron talagang pinupuntahan. Alam mo, sa sobra, itong si Larry Gadon, malupit to, hindi to bobo. Kaya sa mga may taga Mindanao, mga taga Davao, butuhan nyo man to pag ito naging senador ulit. Actually, dyan sa Davao, napakalaki ng boto ko dyan eh. Oo. Larry, sinabihan ko man ng mga DDS doon, kung ayaw nyo masabihan kayo, iboto nyo si Larry. Utos ko yan. Ba't magtawag man ako kahit nandito ako sa Netherlands? Kung ang kuhanin ko, pati ganyan. Wag. Larry, alam mo, matagal na kitang kumpare. Alam kong love mo rin ako. Kaso nga lang, mas love ko si Shi. Pero Secretary, ano masasabi niyo dyan? Dito sa ICC ng ating dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte na ayaw niya daw umuwi hanggat si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente. Eh di wag siya umuwi. Mas mabuting wag na siyang umuwi. Actually ako, masakit man tong pakinggan pero tingin ko mamamatay na siya dyan. Garapon. Kumbaga, doon na matutuluyan. Kasi sigurado ako na convicted yan. Wala namang lusot dahil sa dami ng ebidensya, sa dami ng testigo, walang lusot yan. Sigurado makukonvict siya dyan. Ang dami almost 3,000, more than 3,000 100% conviction. conviction. Hindi, ayaw siya palabasin Alalahanin mo na yung mga tao dyan sa Netherlands, sa Europe ay sobrang seryoso yan. Napakahigpit pagdating sa mga ganyang bagay. Human rights. Mapitik lang natin na bilang isang abogado, papasek, yung pirma na ginagawa ba nila? Yung kami muna tayo pirma. Kami naman. Lumilibot ng ganyan. Ang paalam nila sa mga tao, makakalaya si Digong kapag pumirma ka. Wala yon, walang epekto yon. Pinapapirma po nila. Kasi siyempre, the ICC will rule on the basis of the evidence. Correct. Hindi sa perma. Hindi sa pirma. Hindi naman niya katulad. Mga bobo. Ba't ginagawa nila yun, no? Parang pampaepal na lang eh. Ano magagawa niyan? Nababago man nila yung sistema ng ICC? Pag ginawa nila yan. Saka Secretary, yung sa Senado nga, yung humanitarian na pinafile nila, tinabla Di ba yung humanitarian na sinasabi nila, I think Subiri, yung mga nag-usap-usap sila na Alam naman nila humanitarian. yan. Di ba? Alam naman nila yan. Kaya lang siyempre, some of them ay may mga utang na loob dito sa mga Duterte. Gusto lang nila ipakita na pakitang tao lang yung mga yan. Yung iba dyan. Yung iba dyan, sometimes, nagiging plastic lang rin mga yan. Alalahanin mo, mga kasama ko. Pero papasek, ito na lang. Bago tayo magtapos-tapos dito. Papasek, ano yung mga aabangan pa namin sa OPAPA this coming this year? Ano pa yung mga programa na aabangan namin? Kasi ako papasek, tututukan ko yung programa mo. Yung aking because this is a continuing project, itong solarization. Ang talagang ipinupus namin yan, hindi naman to one time lang. Dahil na according to our commitments, international commitments,
which we have joined and signed, yung kagaya ng yung Paris Agreement at saka ng Kyoto Protocol, which we are bound to comply with, ay dapat ay na-achieve na natin yung 35% na mixed use of green energy and fossil-based energy by the year 2030. And as of now, baka nasa mga 5% pa lang tayo. So ang laki pa ng hahabulin natin. I am not saying that I can do this alone dahil na hindi naman ganun kalawak ang kalaki yung mga mapuproduce natin. Pero it will help. No? Kung kalahati man lang ng target ko ay makuha ko, at least makapag a few percent makakontribute ako doon na maiangat pa natin yung kasalukuyan na 5% compliance natin. Isipin mo, we have a commitment to lower the use of fossil energy, fossil-based energy by 35% in the year 2030. And by 2050, dapat ay naka at least 50% na tayo. Pero ngayon, napakababa pa ng ating compliance. Kasi nga, nung panahon na, nung nakarang administrasyon, hindi sila naniniwala doon sa sa climate change. Kasi sabi, kalokohan lang yung climate change. Kalokohan eh. So, walang effort. Walang effort to comply with the advocacies of climate change. Pero Secretary, Kaya nangyari ngayon, pinabayaan lang talaga. But now, we really have to comply. Not only, because these are international agreements. pero Secretary, bumilib kami sa inyo na talagang yung renewable energy ay naging isang faktor sa inyong adikain kasi yun naman po talaga ang kailangan natin eh. Yung renewable energy ay i-enhance na natin. Diba po? Gaya nga po nangyayari ngayon, di ba, may mga sasakyan na di kuryente, di solar, di ba, Secretary? Ano pong mensahe niyo po para sa ating taong bayan if ever na gusto pong i-approach ang isang Secretary Larry Gadon? Mga kababayan, lahat ng paraan, lahat ng advokasya ay ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos upang maiangat ang ating kabuhayan at ang matulungan natin ang ating mga kababayan nasa baba pa rin ng laylayan ng ating lipunan. Napakahirap ito, pero talagang lahat ng paraan ay ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, napakaganda ng mga resulta ngayon na despite the pandemic period that we have experienced, ay naiangat natin ang ating ekonomiya at mas maganda pa nga ang ating ekonomiya ngayon before the pandemic, no? Nagkaroon tayo ng 5.8 increase ng ating GDP. Yung ating GDP growth ay 5.8%. Sinasabi nga ng World Bank na dito sa Asia ay isa tayo sa pinakamabilis ang pag-unlad. At dito mismo sa Southeast Asian nations ay number 2 tayo sa fastest growing economy. And not only that, in fact, despite all the political noise, itong World Bank ay nag-release the other day ng kanilang projections na magkakaroon pa rin tayo ng growth of at least 5.2% for 2026 and 2027. So, dati negative 6 tayo eh. Isipin mo. And ito, ang ating Pangulo ay hindi talaga nagkakaroon ng pag-alinlangan sa pagpapatupad ng kanyang adikain. At nagkaroon tayo ng headline inflation rate of 1.7 last year. Isipin nyo noong panahon ng nakaraang administrasyon, tayo ay negative 6.8 sa inflation rate. No? Ito, at least ngayon meron tayong 1.8 na 1.7 or 1.8 na inflation rate. Ibig sabihin nito ay napigilan natin ang sobrang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Right. At ang focus ni Presidente Bongbong Marcos ngayon sa agrikultura ay napakaganda rin. Yung talagang binibigay ang lahat ng tulong sa ating magsasaka. At yun na lang ginawa na niya, New Tenant Emancipation Act, na binura niya lahat ng pagkakautang ng mga farmers doon sa
land reform program Para gumaan ang Oh, trabaho. para gumaan ang kanilang para magkaroon sila ng yung kanilang kinikita gamitin nilang kapital para doon sa kanilang mga panibagong pananim. Sa loob lamang ng 2 taon na pag-implement ng programa ng Presidente Bongbong Marcos ay umangat tayo from number 8 rice producing country globally, naging number 7 tayo sa loob lamang ng 2 2 taon. years. Oo. Napakahusay. At nagkaroon tayo ng more or less mga 300,000 metric tons na increase ng palay production. Kaya nga, number 7 na tayo ngayon. At kung matutupad pa yung mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa agrikultura, sa loob ng ilang taon ay baka kung maitutuloy-tuloy yan kahit ng mga susunod administrasyon, yung programa Pwede tayo mag-number 3, number 4. Posible na maging number 3 o number 4 tayo. At posible rin na magkaroon na rin tayo ng rice sufficiency. Oo. Oo. Dahil po sa mga ginawa na Yung ginawa niya ngayon kung agrikultura, masusustain niya, napakaganda. Kumbaga Papasok- yung epekto po Ito niya. papasabi lang po from Santa Cateria Elementary School, Secretary Larry, patikim naman po kami ng Nutreban. Sige, kuhanin natin yung number niyan at tayo ay gagawa ng paraan. But anyway, bitin, alam mo, Oo nga eh. sobrang bitin yung mga subscriber natin right now kasi talagang we have limited time talaga, Secretary. Gusto mo namin pahabain to almost 2 hours but medyo bitin ang oras natin. Pero abangan nyo to, mga kababayan ko, I will promise. Isang Secretary Larry Gadon at former Senator Sonny Trillanes paghaharap. Oo. Ako ay excited sa bagay na yan. Gusto ko rin makadaupang palad at makadiskurso si Senator Sonny Trillanes. But Napakahusay na tao. Ngayon ko lang na-realize na napakaganda pa lang ng kanyang adikain yan. sa anti-corruption. But anyway, mga kapatid, maraming salamat po sa pagsuporta sa Bengador. Kasama natin si Sangkay! Jan! Ayan, at si Paring Yolo. Hello, maraming salamat po sa inyo. Kami po ang Bengador dahil kami ang apoy na susunog sa inyo. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Alright. Mga kababayan ko, maraming salamat po. See you tomorrow. Mabuhay po kayo, mga loyalista, mga naniniwala sa Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay ang bagong Pilipinas, mga kababayan. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Mas
Isasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.